Magandang gabi, ako po si Benison Estareha at meron pa rin tayong update regarding sa ating minomonitor na si Tropical Storm Goring with international name na Saula. As of 10 in the evening ay malapit na dito po sa kalupaan ng Batanes yung sentro nitong si Tropical Storm Goring. Nasa 235 kilometers away na lamang po at ngayon ay bahagyang humina from 75 naging 65 kilometers per hour malapit dun sa kanyang sentro at may pagbugso hanggang 80 kilometers per hour. Inaasahang kikilos nito pakanluran pero mabagal pa rin po base sa ating data track. Base naman sa ating data satellite animation, kung mapapansin nila, may mga kaulapan pa rin dito sa malaking bahagi ng Luzon and sa may western sections of Visayas and Mindanao. Dulot po ito ng habagat or southwest monsoon na siyang unti-unting palalakasin pa rin nitong si Bagyong Goring sa mga susunod na araw. So asahan pa rin po yung mga monsoon rains over this long weekend, lalo na sa may western sides of southern Luzon and Visayas. Samantala, meron din po tayong namataan na cloud cluster or kumpul ng ulap dito sa may silangan ng Visayas sa labas ng Philippine Area of Responsibility. So patuloy din natin itong minomonitor dahil posible rin ito maging isang low pressure area at makaapekto po dito sa magiging pagkilos nitong si Tropical Storm Goring. Base po sa pinakauling track ng Pag-asa, inaasahan po natin within the next 24 hours ay kikilos pa timog kanluran or pasubsob itong si Bagyong Goring at lalapit pa dito sa may Batanes and Babuyan Islands. Posible rin bukas ng gabi maging isang severe tropical storm po ito. Pagsapit naman ng Sabado ng gabi, inaasahan po na kikilos pa rin ito pababa dito sa may parting silangan ng Cagayan at posibleng lumakas pa bilang isang typhoon knowing po na ito'y nasa may karagatan pa rin. Inaasahan po pagsapit ng Sunday, bababa pa itong si Tropical Storm Goring at maging isang typhoon na. Possible na maging isang malakas na bagyo na ito sa may silangan po ng Isabela. Then pagsapit po ng Lunes and Martes, inaasahan pong kikilos na muli ito paakyat or panorte dito pa rin po sa may silangan ng Cagayan Valley at inaasahan na halos nagkaroon po ng looping or pag-ikot itong si Bagyong Goring at maaring bumalik muli malapit dun sa kanya kinalalagyan ngayong gabi yung magiging posisyon niya pagsapit po ng Tuesday ng gabi. So maaari pa rin po magbago itong track na Pag-asa regarding po dito kay Bagyong Goring dahil sa mga weather systems na ating minomonitor po sa paligid ng bagyo. Isang malaking factor kung bakit ganito po yung nagiging pagkilos, yung kakaibang pagkilos itong si Bagyong Goring ay dahil dun sa ridge ng high pressure area dun sa may parting Japan at sa posibleng mabubuong high pressure systems naman po dito sa may paligid ng mainland China. So kapag meron ditong high pressure area, napipigilan yung pagkilos pakanan or pakaliwa nitong si Bagyong Goring, kaya naman mananatili pa rin itong sa may silangan ng Cagayan Valley. Meron na po tayong nakataas na tropical cyclone wind signal number 1 or babala sa hangin dito po sa bayan ng Santa Ana sa Cagayan. So ibig sabihin po simula ngayong gabi hanggang sa Sunday ng madaling araw, aasahan po nila yung mga pagbugso ng hangin. So we're talking of 36 hours. Hindi naman po necessarily na mararanasan ng ating mga kababayan sa Santa Ana yung mga pagbugso ng hangin dulot ni Bagyong Goring. Inaasahan din po malaking bahagi pa ng Cagayan Valley and even nearby areas such as Aurora, Cordillera Region, and worst case scenario po sa may northern portion of Bicol Region and Quezon Province, magtataas din po tayo ng tropical cyclone wind signal kapag lumawak pa itong si Bagyong Goring, knowing po na sa ngayon ay hindi pa ito kalakihan, nasa 170 kilometers po yung radius nito at magkakaroon din ng mga pag-ulan. Dulot din po directly nitong si Bagyong Goring. In terms of heavy rainfall po, pinaka-apektado ng mga pag-uulan or heavy rainfall ang Cagayan Valley sa susunod po na 3 araw or over this long weekend. So mag-ingat po sa mga posibleng pagbaha or landslides at mag-antabay po sa mga posibleng thunderstorm and rainfall advisories and heavy rainfall warnings ng Pag-asa. Samantala, yung southwest monsoon, unti-unting palalakasin nga nitong si Bagyong Goring. So yung mga lugar na malayo dun sa bagyo ay makakaranas pa rin po ng minsan malalakas na mga pag-ulan, and we're talking of the western side of the country. Pagsapit po ng Sabado, Zambales, Bataan, and Occidental Mindoro, magkakaroon muli ng mga pag-uulan, paminsan-minsan malakas, sumari ito magdulot ng mga pagbaha or landslides. Then pagsapit ng Sunday, mas maraming lugar pa po ang magkakaroon ng occasional rains. Kabilang pa rin dyan ang Zambales, Bataan, and Occidental Mindoro. Then magkakaroon na rin po ng occasional rains ang Batangas, Cavite, northern portion of Palawan, kabilang ng Cuyo and Calamian Islands, at ang probinsya ng Antique. And then may kalat-kalat din po na ulan and thunderstorms sa Metro Manila and in other areas of Luzon pa and Western Visayas. Pagdating naman po sa mga pagbuso ng hangin, asahan po
Yung southwest monsoon na habagat magdadala rin po ng gusty conditions sa malaking bahagi ng bansa kabilang ng Aurora and Bataan pagsapit ng Sabado. Ganyan din po sa Metro Manila, malaking bahagi ng Calabarzon, Bicol Region, Dinagat Islands at hanggang dito po sa most of Mimaropa and Visayas. Then pagsapit ng Sunday, halos katulad ng mga lugar po magkakaroon ng mga gusty conditions dulot ng habagat plus Surigao del Norte. In terms of gale warning sa ngayon, wala pa naman tayong gale warning pero inaasahan natin dahil lumalapit nga itong si Bagyong Guring sa ating kalupaan is mas tumataas din po yung chance na magkakaroon tayo ng matataas na mga pag-alon dito po sa may areas ng extreme northern Luzon at kabilang na rin ang baybayin ng Cagayan Valley. So asahan po natin hanggang 3 metro overnight. Then by tomorrow, possible na mas tumaas pa ito. No? Delikado yung mga magiging pag-alon sa maliliit na sasakyang pandagat lalo na sa ating mga kababayan na nangingisda. Most likely po kapag nagkaroon tayo ng mga tropical cyclone wind signals, suspended na po yung sea travel. At pag gale warning naman, may mga tendency po na sea travel suspensions tayo for small and medium-sized sea vessels. Inuulit natin po, kikilos pa southward or patimog itong si Bagyong Goring ng mabagal dito po sa coastal waters sa silangan po ng Northern Luzon for the next 3 days. Inaasahang lalakas pa ito at posibleng lumakas pa bilang isang typhoon pagsapit po ng linggo at hindi rin natin inaalis yung possibility na maging isang super typhoon ito habang nasa may silangan ng Isabela. In terms of track, yung looping track po natin na nakikita pa rin natin na mangyayari po sa susunod na 5 araw pero posible pa rin magbago yung pagtaya or yung lokasyon mismo ng mga sentro nitong si Bagyong Goring sa susunod po na 5 araw. So patuloy po magantabay sa updates ng Pag-asa.